Voluntaryong lumikas ang maraming pamilya sa Marikina City na tila nagiging suki na ng baha tuwing may bagyo. Gayon din ang ilang residente sa Santolan sa Pasig. Patuloy namang binabantayan ang level ng tubig sa Marikina River. Live mula sa Marikina, may report si Dano Tingkungko. Dano. Jessica, sa mga oras na ito ay nandito tayo sa Marikina River kung saan kung makikita natin dito sa gauge nitong ilog na ito, kanina pa ito, no, nasa 12.4 to 12.5 meters ang level ng tubig dito. Malayo pa ito dun sa Alert 1 level na 15 meters kung saan inabisuhan ng mga otoridad, ng mga residente na maghanda sa posibleng preemptive evacuation. Pero dahil nga sa banta ng ulan at malakas na hangin ng Bagyong Ruby, naghanda na rin ang eastern part ng Metro Manila, kabilang ang Marikina, Pasig at Rizal. Mababaw pang ilog at paminsan-minsan umiihip ang malakas na hangin. Sa kabila nito, nag-abiso na ang mga taga-barangay na maghanda ang lahat kung magbago ang sitwasyon ngayong gabi. At bilang paghahanda, suspendido ang operasyon ng ferry. Hindi bababa sa 9 na bangka ang nakahimpil sa terminal, bawal munang bumiyahe. At para makasiguro ang ilang mga mahalagang gamit tulad ng bentilador, isinilid muna sa banyo. Sa Manggahan Floodway, tuloy lang ang buhay ng mga residente kahit na may panakanakang ulan. Bukod sa Manggahan at Pinagbuhatan, binabantayan din ang sitwasyon sa Santolan na pwedeng maapektuhan kung tumaas ang Marikina River. Kahapon pa naka-red alert ang mga bombero at rescue team at may mga gamit at supply na rin sa mga lugar na magsisilbing evacuation center kung kinakailangan. Kahit wala pang preemptive evacuation, nagsilikas na may 28 pamilya sa Santolan Elementary School. Kanina, dinalhan sila ng mga kumot at pagkain. Paliwanag ng mga otoridad, wala pa silang pinalilikas. Normal pa naman daw ang sitwasyon. Kampante raw sila sa pinalakas na flood control at drainage system nila na sisigurong hindi madaling bahain ang kanilang lugar. We made historical data. We take note of every rainfall na nararanasan ng Pasig from habagat or yung mga ganung pag-ulan lang at combination ng habagat at yung thunderstorm, etc. So we have those data and yun yung aming basis for our decision. Ang binabantayan ngayon ng Pasig ang galaw ng level ng ilog sa Marikina na siyang magiging basehan nila kung magpapalikas na ng mga tao. Sa ngayon, nasa normal pa ang level ng tubig sa mga ilog pero sabi ng Pasig, kung umabot sa alert level ang mga ito, magpapalikas na sila. Bago pa lang pumunta rin yun sa Marikina, we wouldn't wait for that. Kasi yan, it takes 3 level. Alert, alarm, critical. Doon pa lang sa alert, meron ka ng idea. Sa Marikina naman, kagabi pa nagsagawa ng preemptive evacuation. Sa mahigit 1,000 pamilya na ang nasa evacuation centers. Marami ang nagkusa ng lumikas matapos madala sa mga nagdaang bagyo. Kanina binisita pa ni MMDA Chairman Francis Tolentino at Marikina Mayor Del de Guzman ang mga evacuee sa H. Bautista Elementary School. Protocol kasi dito, naka-ingrain na sa mga mamamayan. Sa Nangka Elementary School, may espesyal na kwarto pa para sa senior citizens at may kapansanan sa ground floor. Maraming bata at sanggol pero komportable naman dahil maluwag pa ang mga kwarto. So yung supply, mayroon tayong nakahanda. Yun din, nakapag-coordinate din tayo sa mga national agencies na tumutulong na rin sa kasalukuyan. Jessica, nagsagawa rin ng preemptive evacuation sa lalawigan ng Rizal at sa 8:30 update sa atin ng Rizal PDRRMO nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga bayan ng Halahala, Morong, Cardona, Tanay, Binangonan, Pililla, San Mateo at Taytay. And as of 8:30, nasa 237 families na katumbas ng 1,156 na katao ang inilikas. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Marikina, Dano Tingkungko.